Kinwestiyon ng kampo ng mayoral aspirant na si Senadora Nancy Binay ang bigla umanong pagdami ng mga nais magpalipat ng voter registration sa Makati. Hugas kamay naman dito ang kanyang bayaw na makakalaban niya sa Bilang Pilipino 2025. Magbabalita, Simon Gualvez. Duda ang Partidong United Nationalist Alliance o UNA sa nasa 3,000 voter applicants ng Makati City sa nagdaang voter registration. Ang iba raw kasi rito, taga-Embo Barangays na sakop na ngayon ng Taguig pero gusto raw ulit makaboto sa Makati. Meron kami nakikita, 38 individuals nasa iisang address. Parang imposible naman yon. At least prima facie, ang hirap ipaliwanag ng ganong karaming tao. Hindi naman pare-pareho mga surnames nila. May ilan din daw na ang inilagay na address ay bakanting lote lang. Tingin ng una, posibleng may kinalaman ito sa 2025 midterm elections. Lalo't mahigpit na maglalaban sa mayoralty race ang pambato ng una na si Senadora Nancy Binay at bayaw niyang si Makati 2nd District Congressman Luis Campos. Kasi halos naubos yung constituency ni Congressman Campos dyan si Campos kumukuha ng mga boto niya. Parang lumalabas pa, mga flying voters ito. Di ba? Nagkakarga to favor one candidate. Sa record ng una, biglang dumami rin daw ng higit 1,000 ang nagparehistro sa kada 3 natitirang barangay sa ikalawang distrito ng Makati. Kabilang din sa pinagtataka ng mga naghain ng reklamo ang halos sabay-sabay di umano na pagre-release o pagbibigay ng barangay clearance sa mga nagpa-transfer ng kanilang voter registration dito sa Makati City. Plano ng Partidong Una na ihablang barangay officials sa nag-issue ng mga clearance. Sabi naman ng COMELEC, mukhang mahirap patunayang may paglabag dyan dahil may tuturing na pinakamataas na klase ng evidence of residency ang barangay certification. Isa pa, ang 6 na buwang ruling ng COMELEC para sa residency ng botante ay binibilang bago ang mismong botohan at hindi sa pag-a-apply ng voter registration. Pero aminado nga ahensya na posibleng naaabuso ang pagbibigay ng barangay certification. May mga nag-i-issue na ilang barangays ng certification kahit hindi naman talaga doon nakatira yung mismong prospective na botante. Ibig sabihin, walang government-issued ID, magpapakita ng barangay certification. Depensa naman ng ilang nireklamong residente, lehitimo silang naninirahan sa Makati kahit nangungupahan lang. Eligible naman daw po ako. Sayang din po kasi yung benefits. Ang habol lang po namin talaga yung sa hospital, sa yellow card. Kasi po, senior na ako. Meron na akong maintenance. Wala po akong pambiling gamot. Itinanggi na rin ni Congressman Campos na kinumbinsi o pinilit niya ang mga residente ng Embo Barangays na bumalik sa Makati. Hinamon din niya ang mga nagpapakalat ng mapanirang bintang na magpakita ng ebidensya.